Hindi kayo ang gobyerno. Ilan man lang kayo ang gobyerno nito, kaming lahat, mga tao. Magandang araw po sa ating lahat. This is Councilor Danny Daeng Hirang at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ang ganda ng Pilipinas po, mahalin natin ito. Batiin po natin yung mga sambayan ng Pilipino na sana po ay nasa okay po kayo. Alam ko hindi okay dahil mahal ang bilihin at may mga bagyo pang darating. Pag-uusapan po natin itong mga ilang proposal na dapat mag-resign si Marcos at saka si President Marcos at si Vice President Sara, tapos maglalagay ng isang caretaker. Ang sinuggest pa nila doon, isang negosyante. Hindi po pwede po yun because we operate under the bounds of the law. Ang ibig sabihin ng batas, meron tayong bansa, ang filosofiya po nito, ang pinakamataas na governing body dito ay yung masang Pilipino. 101 million tayo, 110 million. So yun po talagang kabuuan ng gobyerno. Yung Republican state, the government derives from the people, nanggagaling sa tao, at pumili tayo ng tao para magpatakbo ng bansa ay para sa tao. Government derives from the people, by the people, and for the people. Anong ibig sabihin nun? Nagsisimula lahat sa sambayan ng Pilipino. Ngayon, anong basihan ito? The basis of all this operation of law, including yung filosofiya ng gobyerno, this is an acceptable norm of governance sa buong mundo unless papasok yung diktadora. Sa Amerika may eleksyon, sa Japan may eleksyon, sa Korea may eleksyon. Ngayon, nagkaroon tayo ng konstitusyon na dapat magkaroon ng eleksyon every 6 years sa President at saka Vice President. Nanalo si President Marcos, nanalo si Vice President Sara. So, igalang po natin yon. So, hindi ka pwedeng, ayaw namin ng mayor o magkudita tayo, hindi yun po pwede. Labag po sa batas yun. Kasi kahit sa barangay, tandaan ninyo, pag nawala ang barangay captain, merong law of succession kung sinong sunod. Kahit sa classroom, meron kayong klase noon. Pag mag-resign yung president ng klase, yung ang vice president will take over. Now, dito sa ating bansa, sa Bisaya pa, nalatid na giplastar na dodong na ugway presidente, vice presidente na. Ang uban gusto mag-una-una. Mag-rally ta kay atong parisahin nun na to. May problema, dapat ang mag-ilis negosyante. Dili po pwede ang negosyante ang muhilis. Nga naman, ang tuyo sa negosyante, kwarta, profit, muna magtindahan ba? So, for example, negosyante o balot. Ano ba ang tuyo niyan? Magkaroon ng pera. Negosyante, let's say, sabi nila, isang negosyante, tagiya o korporasyon. Kung sa'y tuyo sa korporasyon, kwarta, profit. Magbutang kong karinderya kay negosyante ko, sa may tuyo. Aron na ako'y ganasya kwarta. That is private corporation. Now, you go to public corporation. Unsa ng public corporation? Gobyerno. Unsay trabaho sa gobyerno? Serbisyo. Dili pangwarta. Ibutang ni mo negosyante diya, patay tariya. Number 1, conflict of interest dahil negosyante siya. Number 2, wala eleksyon gihimo. Ngano magpadagang mga gobyerno, wala gani kagipili. Number 3, ngano magbuot-buot man mo, nga ang katauhan may na gobyerno. So we have to observe the law of succession. In the absence of the president, the vice president will take over. Now, nasugot tagdili ni daog si Sara Duterte, Vice President Sara Duterte, kadaghan sa iyang buto ug hantod ron taas kayo iyang survey. Kanang sa mukha niya gusto gyud Duterte, basta Duterte, kulatahon permi. Kanunsa man tamo? Di ba ta mabuhi og walay Duterte og naay Duterte? Trabaho tag atong paningkamot. Karon dagan mo sa eleksyon. You run in the election. Daanin natin sa process. That is why, kahit si Senator Lacson said he was offered to be member of the military junta or council, he will not accept because kabalo si Senator Lacson nga wala na masubay sa Constitution. The military, pipila raman po'y corrupt diya. Dili man puntanan maldito. Diya, puros professional na. Giswelduhan sa gobyerno, gipaeskwela sa gobyerno. Mga tarong na sila. They are educated, including the police, including the entire law enforcement or men in uniform, including those in the government, the executive department, the judiciary, and the legislative. They are educated. Naimal dito.
pipilar po na. You cannot deny that. But kadaganan na majority sa ila, siguro sa isang gatos na iduha, tulumal dito diya. Kanang Nubintay City diya, puros maayo, professional. Di trabaho sila, gisugal ang ilang kinabuhi para sa nason. Dili nila gubuon ang ilang pamilya diha. So, the military will protect the Constitution. Ang pagtuo nila, makaya-kaya, the military are just there. Kabalo na sila kasi kauban nila kasi maldito diya o dili. So, we leave it as it is. Now, there's a process. Naisayop din well, kasuhan. So, then kung naikaso, i-process. But again, klaruhon po ang mga kaso di kay bisag unsa na lang tapos mutingog lang basta si Sara Ray kulatahon si Vice President Reta Kiyon pero kadagang problema asa naman beron ba are they still around? Fred na pa ba sila? Wa na, nihilom na. So we need to, because the people is watching, mga tao, yung mga sambayan ng Pilipino ay nanonood araw-araw. Nakikita nila, asan na yung maingay noon? Wala man. So, maingay sila noon. Pero ngayon, wala. Pero pag Duterte gani, dapat hindi. You know, you will be judged by your behavior, by your style. Yung objective ka lang. Wala kang ginadapigan, wala kang biases. Ang boto lang mo dyan, yung sambayan ng Pilipino. Hindi kayong dahil hindi ka mananalo sa eleksyon. Gusto mo mag-appoint na lang tayo, mag-rally tayo. Hirap ng panahon ngayon, napakahirap. So, mga kababayan, they plan to have a council, a group of person coming from military and civilian, and including the plan to have a businessman to run the country is unconstitutional. Hindi papayag ang sambayan ng Pilipino. Hindi kayo ang gobyerno. Ilan man lang kayo ang gobyerno nito, kaming lahat mga tao. Nagbabayad kami ng buhis, naghihirap kahit masakit sa amin. Pero okay lang. Pero wag naman nating sirain yung ating filosofiya at gobyerno. This is Councilor Danny Dayanghirang, ang ganda ng Pilipinas. Mahalin po natin ito. God bless Philippines. See you next time. Advance Merry Christmas and Happy New Year. A political analyst, Danny Dayanghirang, shares his commentaries and analysis on the latest issues. As a veteran public servant, offering his insights and critical thinking. As an educator, he speaks the truth that matters. Our seasoned legislator, Danny Dayanghirang, is live every Monday, Wednesday, and Fridays at 6:30 to 7:30 p.m. via Facebook. Follow us on our social media platforms for more details. Mahalin natin ang Pilipinas.